Salamat po, Panginoon Diyos, ang Diyos na nagmahal sa amin. Ang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, na nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, nabugbog, nasugatan, tumulo ang dugo sa ulo, sa kamay, sa paa, sa tagiliran, upang kami kanyang patawarin at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat kami lahat, Panginoon, bago yung naging huli ang lahat sa buhay namin. May Jesucristo na nagpakilala sa amin na siya ang Messiah, Savior and Lord ng aming buhay. Binago niya ang aming buhay. Kami pinalaya sa sakit at karamdaman. Binigyan ng pag-asa. Lord, sa umaga pong ito, pagpalain mo lahat ang nakikinig ngayon sa FB live streaming sa kanilang mga tahanan at lahat ng dumako sa lugar na ito. Ikaw may sabi, kapag may 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Ikaw ay naririto, nakikita mo aming mga puso, ang aming damdamin. Kagabi pa lamang, Panginoon, handang-handang aming puso para ikaw ay paglingkuran sa kinabukasan katulad ng araw na ito. Salamat sa kalusugan, kalakasan, mga hininga. Kami ay malulusog lahat. Pinagpala mo, pinagaling, puno ng pag-asa sa paglilingkod sa iyo. Ama, sa pangalan ni Jesucristo, lahat ng nakikinig ngayon sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa buong mundo, ano man ang kanilang mga problema, suliranin, kabigatan, ikaw ang mas malaki sa mga problema at suliranin ng lahi ng tao. You are the God of all flesh, nothing too hard from you. Lord, bless your people today. Holy Spirit, we welcome you today. Release the spirit of joy while we are listening to your word. Release the spirit of peace of mind. Even open every ear to hear your word. In the mighty name of Jesus, because we know and we believe faith comes by hearing and hearing by the word. Lord, thank you. Sanctify this place by the most precious blood of the Lamb. At sa bawat tahanan nila, ibuksan mo ang langit. In Jesus' name. Lord, we love you and we adore you in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. Taas ang dalawang kamay at sabihin natin, I am blessed today. I am blessed forever and ever. My family is blessed by the Lord. I am highly favored with God. Thank you, Jesus. I am healed. I am anointed. I am rich. I am not poor. I receive long life, satisfied life, abundant life. In the name of Jesus, I receive eternal life in Christ Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino dito masaya sa buong sanlinggo? Masaya ba tayo? Sumigaw nga lahat ng masaya ng hallelujah. Praise God. Pag araw ng linggo, kayong mga nasa tahanan, hindi man kayo nakadalo, ang mga narito din, lahat tayo champions. We are all more than conquerors through Christ Jesus who loved us. Sabagat mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, iba't iba ang nakakatunggali ng mga tao. Minsan natatakot, minsan nangangamba, minsan di lamang ang gagawin sa buhay nila, sa pinansyal, sa kanyang pamilya. Purihin ng Panginoon, araw ng linggo we are here. Sabagat sinamahan tayo ng Diyos sa buong sanlinggo. His name is Jesus Emmanuel. God is with us. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Tayo ay kanyang kinalinga. Iyan ang ating Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Palakpakan natin minsan pa, Panginoon. Amen. Ngayon pong umaga, tayo ay mag-aaral sa salita ng Panginoon. If you have a Bible, turn with me to the book of James. Book of James, chapter 2, verse 14. Aklat po ng, ano sa Tagalog ang James?
Yung iba, hinahanap, hindi makita Santiago. Ang hinahanap, Jaime. Wala pong Jaime dyan, James. Alright, shall we stand please in the presence of the Lord as we will read the word of the King of Kings and Lord of Lords. What does it profit, my brethren, if someone says he had faith but does not have works? Can faith save him? Verse 15. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you say to them, depart in peace, be warm and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, it does not have works, is what? Dead. 18. But someone will say, you have faith, and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God, and you do well. Even the demons believe and tremble. Verse 20. But do you want to know, O foolish man, that faith without work is what? Dead. 21. Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see, faith was working together with his works, and by works faith was made perfect. 23. And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God. It was accounted to him for righteousness, and he was called the what? The friend of God. Verse 24. You see then that a man is justified by works, not by faith only. 25. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works, when she received the messenger and sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Praise God. Ang Diyos sa magpapala sa kanyang salita natin pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Let's be seated in the presence of the Lord. Praise God. Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. Isa sa nagpapalakas sa buhay ng mga Kristiyano ay masayahin puso. Bukod kay Jesus. At ang mundong ito ay napakarami pong agam-agam. Marami pong mga tao na natatakot, ninenervyos. Pero kahit ano gawin ng dyablo, ang mga anak ng Diyos punong-puno ng galak. Amen? Kahit kumakain, tuwan-tuwa. Kahit natutulog, natutuwa. Kahit kita mo yung katabi mo, tuwan-tuwa kapag nakikita mo yung katabi mo. Dahil ganyan na siya talaga. Amen? Purihin ang Panginoon. Bakit? Buhay pa siya. Sino dito masaya na naglilingkod sa Panginoon? Sino nanood dito ng worship night noong nakaraang Friday? Praise God. Sa susunod sasama na ako sa concert. Huwag kayong mag-alala. Kagabi, practice ako ng practice. Hindi ko pinatulog aking mga kasambahay. Praise God. Ngayon ang ating pong pag-aaralan, ngayong umaga, ang ating pong title ay Faith Works. Ang pananampalatayang nagtatrabaho o gumagawa. Nung tayo sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas,
Ang tawag doon ay faith alone. Walang kasamang gawa. Sapagkat kapag pinag-uusapan ng kaligtasan, hindi pwedeng gawin ng tao yan. Only faith alone. Natandaan niyo po yun. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 as introduction of this teaching. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Ang faith ay regalo ito ng Diyos, yung kaligtasan ng tao. Not of works, lest anyone should boast. For by grace, tatandaan po natin, the first step ng kaligtasan ng tao, nang nagpakilala sa Jesus sa ating bilang Panginoon tagapagligtas, by His own grace. By His grace, we what? For by grace, you are what? Saved by faith. So, tatandaan niyo po yun. Kapag tinanong ka, ikaw ba'y ligtas? Amen. Paano ka naligtas? Basta ako may reliyon. No. Ang sagot doon, ang sagot mo ay, tayo'y sumampalataya kay Jesus. Doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Romans 10, 9 and 10. Tingnan muna natin. Romans 10, 9 and 10. Romans 10, 9 and 10. And if you confess with your mouth the Lord Jesus, ever say, Jesus Christ is my Lord, and believe, that's what we call faith, believe in your heart that God had raised Jesus from the dead, you will be what? Saved. Walang nagawa ang tao, walang ginawa ang tao. Si Jesus ang gumawa para sa ating kaligtasan. Ngayon, dahil tayo ay ligtas na, hindi pwede na hindi na tayo magtatrabaho. Nagtatrabaho tayo hindi para maligtas, nagtatrabaho tayo, iyon ay resulta ng ating pananampalataya. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Nakuha niyo ba? Hindi. Nakuha natin. Amen. Tayo ay nagtatrabaho, kumikilos, gumagalaw, ayon sa ating pananampalataya na. Hindi para maligtas, kundi tayo ay naging Christians na. Dahil ayaw ng Diyos ang mga tao ay tamad. Gusto ng Diyos, tayo lahat masisipag. Amen. Merong kasabihan, di balin tamad, eka. Ano susunod? Kayo nakakaalam. Di naman pagod. Ayan. Ngayon, dito sa Santiago 2, pinangaral ni Santiago sa mga born-again Christian, yung tungkol sa pananampalatayang may gawa. Halimbawa, naniniwala ka na, Lord, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hindi naman mo makita sa gawa. Hindi mo yung daliri mo, hindi makapagbukas ng Biblia. Paano natin masasabi mahal natin ang Panginoon? Hindi ka man lang makapanood ng FB live streaming ng JCTD live. O kaya pumunta sa lugar na ito. Kulang yung ating gawa. Tingnan po natin sa James chapter 2, verse 14. Mga kapatid, James chapter 2, verse 14. In-address ito sa mga Kristiyano na, my brethren. Mga kapatid, ano bang mapapala na isang tao kung sasabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala namang siyang mabuting gawa? Kaya yung pananampalataya ng bawat isa atin, may kasamang gawa. Sino gustong yumaman? Siyempre, mag-iisip ka, ideya o karunungan o business na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi pa pwede yung bang sa history, yung ano ba yon, yung literature, yung si Juan Tamad. Di ba?
Si Juan Tamad, ewan ko kapitbahay niyo yun. Imbis na pipitasin yung bayabas, hindi pa pipitasin. Ano gagawin? Nganga, miyembro ng Nganga Party List. Ihintayin pa bumaksak, pipitasin na lamang. Merong mga taong ganyan. Kaya ang pananampalataya may kasamang gawa. Gusto mong umasenso, magsumikap ka. Amen. Gusto mong gumaling. Halimbawa, leaders, gusto mong maging Bible teachers. Galingan mong magmemorya ng verse. Mag-aral ka ng Bible kasi Bible teacher nga eh. Di ba? Sino gustong gumaling magbilang ng pera? Okay, lumalakas ang amen nyo, ha? Di mag-practice ka. Ano pa practicein? Magpa-xerox ka ng pera. Bilang na bilang. Magtrabaho ka. Amen. Gusto mong gumaling sa pagkanta. Ayan, mga singers natin, magagaling na yan. Mga Batikano na yan. Mag-practice ka. Mga senior citizen, gusto mong umawit. Napakahirap umawit. Ang haba-haba ng lyrics. Dahil nga ang mga senior citizen hindi na yung memorya nila parang kinakapos. Gagawin na lang, puro huni na lang. So faith plus works. Say hallelujah. Ang kaya sabi ng Bible dito, hindi pwede yung nananampalataya tayo, hindi tayo magtatrabaho. Pananampalataya, sabi ng Bible, maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Ang konteksto nito, mga kapatid, yung ligtas na tayo, mga kapatid. Huwag niyong pagsasamahin yung hindi pa ligtas at saka ligtas. Basta ang usapan dito ligtas na, kaya tayo nagtatrabaho. Hindi pwede sabihin ng mga born again, hindi ko kaya. Hindi pwede. Alam mo, pagka born again tayo, merong kaampat na verse yan. Philippians 4:13. Totoo, hindi ka pinanganak na may mikropono. Hindi ka pinanganak na may dala kang pera. Hindi ka pinanganak na ikaw ay walang-wala. Pero wag mong hayaan, mamamatay ka na ganyan. You must have a dream in your life. And to dream the impossible dream. Say hallelujah. At kapag ikaw ay nangangarap, kailangan may kasamang gawa. Halimbawa, gusto mong pumunta sa ibang bansa. Kuwari, wala nang pandemic, ano? Ano gagawin para ka makapunta sa ibang bansa? Tama yun, nangangarap ka. Pag nakakakita ka ng eroplano, nangangarap ka, sasakay ako sa iyo dyan. Paano ka masasakay doon kung wala ka namang passport? Pwede, mamamangka ka. Ang dating mo doon, mga after 5 years, kung Africa pupuntahan mo. So, kailangan merong kasamang gawa. At ang sabi ng Philippians 4:13, I can do all things. Everybody say all. Everybody say all. Sabi mo sa katabi mo, sana all. Walang ganon. Lahat. I can do all. Ano sasabihin mong matanda ka na? Kalabaw lang ang tumatanda. Sabi ni isa, ako'y matanda na. Siguro ako'y malapit na. Yung isa naman pupunta mo, kumpare, medyo may edad nga. Oo na, kumpare, mauna ka na. Pagka tayo mga born again na, Kristiyano na tayo, meron tayong talatang, I can do all things. Ever say all things. Hindi ka pa matanda. Tingnan mo yung katabi mo. Matanda na ba yan? Wala. Amen. Edad lang ang tumatanda. Kaya yung mga sinungaling, pag tinatanong mo,
Happy birthday. How old are you? Sabi na isa, secret. Sabi ko sa kanya, liars go to hell. Ngayon sasabihin, yun nga ang edad, nagsasabi ng totoo. Alam mo, dapat sinasabi niyo totoo edad niyo. Bakit? Kasi sinamahan ka ng Diyos sa mahabang panahon, hindi ka pinabayaan, dinuktungan ng Diyos ang buhay mo. Ang buhay nating lahat. Hallelujah! Kaya nga pag nagbe-birthday, masayang masaya eh. Kasi sa loob ng 365 days, naka-finish line ka, malusog ka, malakas ka, ang sarap mo pang kumain. Hallelujah! Amen! Kaya nga pag nagkakantsawan, happy birthday, happy blowout. Amen! So I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Kaya ka nangihina, hindi mo in-acknowledge si Jesus na nagpapalakas sa iyo. Yung nananaligtay sa iyong katawan ay lakas ng Panginoon. Amen? Say hallelujah. Kaya sabi ng Bible, kailangan yung faith may kasamang gawa. Mga businessman na nandito, partida. Yung ibang tao walang Diyos nagtatagumpay. Ikaw pa? Kasama mo ang Diyos na may-ari ng langit at lupa? Yung Diyos na nagbibigay sa iyo ng karunungan, nagbibigay sa iyo ng ingredient sa utak mo kung paano sasarap ang iyong pagkain na ino-open. Amen. Halimbawa, mga tinda niyo pagkain, orasyonan niyo. Rabarabasig. Di ang sarap. Amen. Minsan merong isang, sorry po doon sa mga pulis kong mga kaibigan ha. Alright. Minsan merong LTB restaurant. Alam niyo ba yan? LTB, Lugaw, Tokwa, Baboy Restaurant. Yung pulis, laging kumakain doon. Libre. So, mahabang panahon, hindi na kumain yung pulis. Pagbalik, bumalik uli, at ang sabi nung Chinese yung may-ari kaibigan ko, amen? Sabi, mahamang pulis, ikaw kain dito ha? Sarap ito, lugaw, toko, baboy ha? At meron pang tenga ng baboy. At nung makatapos na yung pulis, nagbabayad siya. Sabi nung Chinese, wow. Born again. Ako born again na. Sabi niya gano'n, nung Chinese. Sabi naman ng pulis, ako rin born again na, kaya ako bayad sa iyo. Ginaganda yung salita. Aba, nagbabayad ka na? Oo, pareho tayo born again. Mula noon ako born again, hindi ko na dura ang kiyulugaw baboy ha. Mga kapatid, wala na orasyon ha. Amen? Bakit? Nabago tayo ng Panginoon. Bagong buhay na tayo. Maganda na ang ating buhay kasama ang ating pananampalataya. Wala na daya, kiluhan na. Amen? Bakit? Bago na tayo. Ikaw dapat nagsosoli ng sukle. Yung pagka nasakay ka sa jeep sobra sukle, sabi mo, it's a miracle. Hindi ho, sobra. Hallelujah. So, pananampalataya na may kasamang gawa. Amen. Ang mga nandito ngayon, malalakas ang faith. Pati mga nanonood ngayon, malalakas ang faith kay Lord. Hallelujah! Verse 15. Ang Santiago 2:15. Halimbawa, walang maisot ang walang makain ang isang kapatid at sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya na may nagagawa ba itong mabuti? Pagdating po sa pananampalataya, kasama ang gawa sa kapwa-tao. Amen.
Yung aking anak na babae, saka yung aking manugang, meron silang yung restaurant. Ang pangalan ng restaurant ay Sisig Production. Ito yung mga pakpak ng manok, mga chicken. Yung ang aking anak, pagka pupunta roon, puro pakain, walang bayad. Purihin ang Panginoon. Ngayon, sarado na, hallelujah. Dahil sa pandemic. Ang sabi ko sa anak ko, anak, kung gusto mong magbigay, bigyan mo ng kako ng stab. Halimbawa ka ako, isang Sabado, isang kalye na yan, isang kalye. Bigyan mo lahat ng stab. Pakainin mo. Eh, ang anak kong babae, siguro pag naging sekretary to, sekretary ng DSWD. Pati puhunan, binibigay, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Akala ko nakatipid kami ng itong pandemic. Maya-maya, Shopee. Lazada. Kapag pala tayo ay mga Kristiyano na, maluwag na ang ating kamay sa pagtulong. Dati hindi tayo ganon. Kaya yung faith na may kasamang gawa, tuwan-tuwa ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Halimbawa, may pulubi. Halimbawa, lahat naman tayo nakakatunggali ng mga pulubi, nakakamit tayo ng pulubi, di ba? Ano ginagawa natin sa pulubi? Magbigay tayo. Kapag may sasakyan, yun yung kumakatok sa salamin. Kung minsan may bata, yung nanay gusgusin, yung anak talaga namang may 11 dito sa maawa ka, ginagamit nila yon. Pero mas maganda, lumagay ka sa posisyon na ikaw ang nagpapala. At kapag nagbibigay ka, sigurado makakakain sila na ibinigay mo. Yan ang turo ng JCTD. Amen? Huwag kang magbibigay ng 5 piso, walang mabibili yon. Bigyan mo ng 1,000. Amen? Humingi ka ng sukle, 900. Okay na yung 100. Naalala ko, pagkasama ko si Brother Tom and Jerry. Pagka merong pulubi, bigyan mo, 1,000. Nalalaki mata nito, ano, 1,000? 1,000? Hindi, 100 lang. Ang gusto kong bigyan ng diin, pagka tayo nagbibigay, makakatulong. Amen? Nagtitinda ka, mag-aalad ka ng konti para sa mahirap. May tinda kang tofu, topa. Mag-aalad ka sa mga mahirap. Yun pala maganda sa buhay natin. Sa pera mo, mag-aalad ka. Alam ba, may pera kang 10,000. Ang 10 para sa Diyos. Ang offering, magbigay ka. Magbigay ka para sa mga mahirap. Mag-aalad ka doon. Yun pala sabi ng Bible. Kasi sabi ng Bible dito, sino may negosyo? Sino may negosyo? Isa, dalawa, tatlo. Sino may negosyo? Ano negosyo mo? Sari-sari store. Ano ibig sabihin ng sari-sari store? Sari-sari. Okay. Sino ba? Sino ba may negosyo? Ano negosyo mo? Ha? Tubig. Ayun, tubig. Saan galing ang tubig? Sa ilalim ng lupa. Mag-aalad ka ng may nakita kang mahirap, bigyan mo ng tubig. 1 year supply. Ganun lang naman dapat ganun. Amen, Pastor Jojo. Amen. Praise God. Ano mo? Bigas. Mamaya mag-usap tayo. Bigasan. Purihin ang Panginoon. Pag hindi kayo nagbibigay sa mahirap, kakainin nyo ng langgam. Kita mo, ninanakaw yung bigasan. Kaya ang pananampalataya may kasamang gawa. Praise God. Sundan po natin.
verse 16. At sasabihin mo, verse 16, pagpalain ka ng Diyos, hindi ka sana ginawin at magutom, pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May magagawa ba itong mabuti? Sino nakagawa ng kabutihan ngayong linggong ito? Meron ba kayo nagawa? Verse 17, ganito rin naman ang pananampalataya, kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, walang kabuluhan. Ang mundo nakatingin sa atin sa labas. Mga born again yan, mababait yan. Mga giver yan. Abay, patunayan natin na tayo talaga ay blessed ng Panginoon. You must position yourself that you are blessed. Ikaw talaga, pinosisyonan ng Diyos na ikaw ay pinagpala. Huwag ka nang babalik doon sa dati mong buhay. Amen. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, kung sobra-sobra mga damit nyo, mga sapatos nyo, ano pa? Bag. O kita nyo, mga babae, marami siguro bag. Ibabahagi natin doon sa mga wala. Amen? Bakit natitigil kayo pagkabigayan na? Totoo yun. Ang kailangan natin, practice. Sapagkat ang sabi ng Santiago 1:22, be the doers of the word, not the hearers only. Amen. Sundan po natin sa verse 18. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ka, may pananampalataya ako, ikaw naman ay may mabuting gawa. Ito naman ay isasagot ko, paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Dapat ang mga Kristiyano, lalo yang masinop, masikap, masisipag, upgraded ang buhay. Bakit? Nasa iyo Diyos eh. Sinasamahan ka ng Panginoon. Say amen. Kasama natin ang Panginoon. At ang sabi pa rito, verse 19, naniniwala ka na may isang Diyos, mabuti yan. Pero kahit masamang espiritu man, naniniwala din, nanginginig pa nga sa takot. Yan, sabi ng Bible, even demons believe and tremble. Si Satanas ganun din. Pero tayo dapat, pag sinabi natin, Lord, mahal na mahal kita, kahit ano pa yan, suungin mo para kay Lord. Amen? Say hallelujah. Huwag kang mawala ng pag-asa. Praise God. Sundan po natin, verse 21. Gusto ko itong bigyan natin ng halimbawa. Verse 21. Kay Abraham na tayo. Ang example nito ay si Abraham. Hindi ba tinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang hinandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? So si Abraham, malakas ang faith sa ating Panginoon. Ipinakita niya ang kanyang pananampalataya nung siya ay utusan ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Genesis 22, ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak. Ano ang pangalan ng kanyang anak? Isaac. Ano ibig sabihin ng Isaac? Means joy. Dahil sa kanyang pananampalataya na may gawa, doon natuwa ang Diyos sa kanya. Tinesting lang pala siya ng Panginoon kung sino ang mas mahal niya, yung anak o ang Diyos. Sa buhay natin, maraming Isaac sa ating lahat. Ang iyong sarili, ang pamilya, ang iyong boyfriend and girlfriend, asawa, anak, karir, hanap buhay. Sino ang pinakamahalaga? Walang iba dapat kundi ang Panginoon. Kaya mong magsakripisyo at maglingkod sa Diyos. Jesus must be number one. At ang sabi ng Bible sa verse 22, kaya siya tinaguriang verse 22. Do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect.
Yung pananampalataya nagiging tunay, nagiging genuine kapag meron tayong gawa. At ang sabi ng verse 23, natupad ang sinabi ng kasulatan, verse 23, basahin natin lahat. The scripture was fulfilled which say, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called a friend of God. Kapag pala tayo may pananampalataya at masaya tayo nagtatrabaho ayon sa ating pananampalataya, we will be called a friend of God. Tayo tatawaging kaibigan natin ang Panginoon. Sapagkat ang pananampalataya walang gawa, ang sabi ng Bible, dead ball. Halimbawa, ako may pangarap. Lord, ang pangarap ko'y makapagpatayo ng simbahan para sa iyo. Kailan darating yon? Tama, lahat tayo may pangarap. Kailangan mayroong gawa. O, 1 plus God equals majority. Nabuo ito. Lakihan mo pa yung pananampalataya mo. Lord, magpapagawa po tayo ng 5,000 seating capacities. 300 million worth sa panahon ng pandemic. Ang sabi ng tao, iyan ang hindi faith. Faithless. Sa buhay natin ganon, kanya-kanya tayong pananampalataya. Kailangan lagyan mo ng words. Nagpatawag ako ng mga engineers. Tuwan-tuwa. Kahapon may meeting kami. Nandiyan si Engineer Melgar. Pag nag-compute kami, 25 million, 30 million. May escalator, may elevator. Praise God. May helipad. Inahayaan ko lang sila mag-meeting. Amen? Paalis-alis ako, baka ma-compute 200 million, 300 million. Ang iniisip ko, Lord, saan ko ba kukunin nga ba ito? Ano kailangan natin? Faith. You know, the language in heaven just only by faith. Yung malakas pumalakpak, lumalakas ang pananampalataya. Lahat ng bagay sa buhay mo nagsimula dahil sa iyong pananampalataya. Say hallelujah! Nakatapos ang anak mo sa pag-aaral, compute ka ng compute nung unang panahon, parang pag kino-compute may kulang kaya hindi ka na nag-compute. Sabi niya, Lord, bahala ka na. Ay, di nakatapos lahat. Di ba? Amen! Hindi mo malaman kung saan patatapos yung bahay mo. Saan mo kukunin ng mga simento, bakal, pangpasweldo. Purihin ng Panginoon. Nilakasan mo ang faith mo. Faith plus works equals what? A big result. Say hallelujah. Tingnan mo pagka kumukuha ng sasakyan. Yung iba hindi naman nakakakuha ng cash. Installment. Nakakabayad ka. Huwag kang kumuha. Wala. One step of faith is a step of miracle. Say hallelujah. Pag hinihintay mo pa, Lord, pag ako'y nakakakuha na ng 10 milyon, mga kapatid, milagro yun. Simulan mo, one step of faith is a step of miracle. Doon gumagana ang blessing ng Diyos. Sa totoo, ang hinihingi lang ng Diyos na faith sa atin, isang liit ng buto ng mustasa. Tatandaan niyo po yan. At kapag ikaw may faith na ganyang katindi, you can say to this mountain, be thou removed and cast into the sea. It shall be done unto you. Lord, ako po'y naniniwala, isang araw magiging milyonaryo ako. It shall come to pass. Pero kung sinasabihin mo, Lord, siguro after 20 years, tsaka ako bless. Buhay ka pa ba sa 1 taon? Marami nga nagkakamatay na ngayon. Sila yun, amen? Pero ikaw, bubuhayin pa ng Panginoon because of your faith. At pag malakas ang ating faith, hallelujah, you will be called a friend of God.
Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a friend of God. Sino dito may tunay na kaibigan? Paano malalaman kaibigan mo nga yan? Paano? Bahala na kayo. Sa amin ng Bible, a friend loveth at all times. Proverbs 17:17. At ang magkaibigan, kayang sundin yung pinapagawa mo. Ayan, Proverbs 17:17. A friend loves at all times. Ay, may all na naman. Sabihin nyo, wala na yung sana, ha? All times. Ang magkakaibigan sa lahat ng panahon, magkaibigan. Panahon ng pandemic, friend. Panahon ng wala, friend. Panahon ng pagsubok, friend. Panahon ng may lagnat. Diyan ka muna mag-isa, kapatid. Padadala na lang kita ng Gcash. Amen? Friend pa rin. Hallelujah. A friend at all times. Pero alam nyo ba, pinaka-tunay na kaibigan? Si Jesus lang. Kasi yung magkakaibigan ng tao, minsan may hangganan yan eh. Minsan nagkakainisan, nagkakaasaran. Merong hangganan. Pero greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. His name is Jesus, the Son of the living God. Naalala ko si Pedro. Sabi ni Pedro, Jesus, gusto kong lumakad. Yun ang kanyang faith. Nasa bangka siya. Si Jesus naglalakad sa tubig. Paano mangyayari yun? Ang kanyang faith gustong makalakad. Ano sabi ni Jesus? Ihakbang mo pa mo. Umalis ka dyan sa bangka. Nung umalis Jesus doon sa bangka, yung tubig na dating liquid, naging ano susunod sa liquid? Amen. Ang gagaling nyo, ha. Yung tubig naging solid, naging yellow. Pag hinakbang mo yung paa mo na may pananampalataya, ayon sa gusto ng Diyos, God will make a way. Lahat ng imposible, magiging posible. Minsan sinasabi mo, Panginoon, gusto ko magkakotse. Paano po gagawin ko? Ay, di pumunta ka, sabi ng Diyos, pumunta ka doon sa bilihan ng kotse. Puntahan mo. Gawa. Kayo mga may sakit, nananampalataya ka, magaling ka na. Tumayo ka, unti-unti tayo. Konting kending, amen? Makinding. Amen? Sabi mo, ako'y may faith, Lord, ako'y magaling na. Ayaw mong tumayo. Sa Bible, ganun eh. Say hallelujah. Gusto mong mabless ka? Mag-practice ka. Buksan mo'y kamay mo. Hindi pwede, Lord, ako'y payayamanin mo. Ang sikreto ng pagyaman sa Bible, una, dapat masipag. Pangalawa, dapat giver ka. Hindi pwede na taker, dapat giver. Say hallelujah. Kaya si Abraham, nakita nyo, pinagpala ng Diyos siya. Yung kanyang pananampalataya, ginawa niya. Kaya siya tinawag na Father of Many Nations. Amen? Ang panghuli, tingnan po natin sandali. Sundan po natin. Itong si Rahab, 25.
Ganon din si Rahab, ang babaeng bayaran, prostitute. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. Itong si Rahab, kahit prostitute, ibig sabihin makasalanang babae, inonor ng Diyos ang kanyang faith. Nung paglingkuran niya, yung mga tao, hindi mga tao yun, mga angel ho yun eh. Yung mga conqueror, noong unang panahon, mayroong mga angels, may mga conqueror, mga espiya. Ito yung mga espiya para ma-conquer nila yung Jericho. Tinago niya yung mga spies. Dahil nakita nila, kahit ito'y babae isang makasalanan, maka-Diyos pa rin ang puso niya. Meron siyang gawa, hindi siya maramot. Kaya inonor ng Diyos. Kapatid, kaibigan, sino ka man sa daigdig na ito, pag ikaw may pananampalataya na sa Panginoon at sasamahan mo ng gawa, sasamahan ka ng Diyos, isigurado ikaw ay magtatagumpay. Negosyante ka man, ano man ang katayuan mo sa buhay, faith plus works equals a big result. Amen? Sa mga walang hanap buhay, sabi ng Panginoon, humanap ka at ikaw ay makakasumpong. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumato ka at ikaw ay pagbubuksan. So, ano challenge sa ating lahat? Faith plus works. Hindi pwede na hindi mo kaya. Walang ganun sa Bible. Hindi pwede sabihin wala ka. Hindi, meron ka. Ang mga wala sa Bible, kinukuha ng pa ng Diyos. Ang meron siya pang binibigyan. Kaya pag naborn again tayo, mababago ang idea mo, mababago puso mo, mababago lifestyle mo, buhay kaharian ka na. Say hallelujah. Kaya faith plus works. Ano kalaban ng faith? Ang kalaban ng faith, number 1, unbelief. Huwag kang matatakot. Matthew 13:58, lagyan po natin ng ingredient para lalong gumanda ang ating teaching. Ang kalaban ng faith na word, faith words. Number 1, unbelief. Matthew 13:58. Now he did not do many mighty works there because of their unbelief. Huwag mo sabihin, hindi ka na makakabayad ng utang. Makakabayad ka ng utang. Makakaahong ka rin. Lakasan mo ang iyong faith. Amen. Lagay nga yung kanang kamay sa ibabaw ng puso. Sabi natin, spirit of unbelief, lumayas ka sa akin. Sige, bunutin mo. Yan. Huwag kayong magdududa sa inyong ginagawa. Basta may faith kayo, mangyayari yan. Sabihin mo sa katabi mo, mangyayari yan. Mangyayari ito. Ako'y magtatagumpay. Amen. Sino gusto mahaba buhay? Manampalataya ka, hahaba pa buhay mo. Lalakas ka pa. Gaganda pa pamilya mo. Makakaahong ka sa utang. Magpapautang ka na sa susunod. At pag nagsawa ka magpautang, ikaw na magbibigay. Hallelujah. Because you are blessed forever and ever. Amen. Pangalawang kalaban ng faith, yung tinatawag na nasa Santiago 1. Yung duda ng duda. Maya-maya gusto, maya-maya ayaw. Maya-maya gusto, maya-maya ayaw. Tingnan niyo po. James chapter 1. James chapter 1. Verse 6. Let him ask in faith. Everybody say, let him ask in faith. Pag humingi tayo sa Diyos, may faith. Say hallelujah. With no doubting. For he who doubts
is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Pag nanampalataya ka, hindi ka magkakasakit, hindi ka magkakasakit. Pag lagi kang ninenervyos, baka ako'y mahawa ng COVID, natatakot ka, isang araw meron kang Amen. Kung ano kinatatakutan ng tao, mangyayari yan sa kanya. Dapat ang kinatatakutan natin, Diyos lang. At si Judith. Hindi. Amen. Sila yon. Ang mga JCTD, wala nang kinatatakutan. Bago mag-Judith, meron ng pambayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Verse 7. James 1:7. Sino masaya nag-aaral ng Word of God? Amen. Let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Kaya pala hindi minsan natin natatanggap yung hinihingi natin, nagdududa pala tayo. Huwag niyang isipin makakasumbong siya tatanggap ng anumang bagay sa ating Panginoon. Verse, sabi ng, verse 8. A double-minded man, unstable in all his ways. Ang pabago-bago ng kaisipan. Praise God. Kaya wag kang pabago-bago. Maya-maya gusto, maya-maya ayaw. Gusto maya-maya atin, maya-maya hindi. Sala sa init, sala sa lamig. Pag yes, yes. Pag no, no. Amen. At ang malalakas ang faith. Hallelujah. Yan ang pinagpapala ng Diyos. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. At ang panghuli, Hebrews 11:6. Ito naman yung mga taong walang kapait-pait. Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Merong mga tao pag nakausap mo ano ba hinihingi mo? Ganito. Mahirap kayo. Mukhang hindi mangyayari sa akin. Kaya sa mga taga-JCT at saka nanonood ngayon, wag na kayo makikipag-usap sa mga taong ganyan. Amen? Ang sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is. He is a miracle worker. He is the greatest physician. Hallelujah! He is our healer. He is the great provider of all our needs. Kaya ako, ang lakas ng faith ko, 300 million worth. May nagbigay na po, wag na kayo mag-alala. May nagbigay na ng bakal, ng simento, may nagbigay na ng simento, ng bakal. May nagbigay na ng aircon, may nagbigay ng yero. Kompleto na po yun. Tanong nyo kung sino. Si Lord. Ba't tinatanong nyo pa? Palakpakan na ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Di ba, pag bumibili kayo ng kotse, magili kayo ng kotse, naibili nyo na. Sabi nung kapwa mo, engineer, o kaya kasamaan mo sa trabaho, saan galing yan? Ano, sagot mo? Kakamot-kamot ka, hulug-hulugan lang yan. Ang sasabihin mo, bigay ng Panginoon. Naalala niyo, pinakuha ni Jesus yung mga disipulo, may 2 bagong asno. Sabihin mo, pinakukuha ng Panginoon. Gagamitin para sa Kanya. Ganon din po sa atin. Kunin niyo kung ano gusto niyo para sa Panginoon. Ibibigay ng Diyos. And He is a rewarder of them
that diligently seek Him. Tumayo tayo lahat. He is a rewarder of them. Kaya pag may pananampalataya kasama ang gawa, God will reward you abundantly. Meron pa bang mga challenge sa buhay nyo na hindi pa natutupad sa inyo? Mangyayari yan sa inyong buhay. Everyone, close your eyes and bow your heads. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Kami ay na-challenge. Hayaan mo po aming pananalig sa iyo ay lubos-lubusin namin sabagat ito'y mangyayari at magaganap. Ang Diyos namin pinagkatiwalaan ng buhay ay Diyos na may-ari ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sino man sa aming kalagitan may sakit at may karamdaman, ng palataya siya na kaya siyang pagalingin ng Panginoon. Sino man may problema sa pinansyal, he must believe that God is the great provider. Lord, Ikaw ang mayaman sa lahat at sa iyong Ikaw ay naging duka upang kami mga duka ay iyong pasaganain. Ngayong umaga, Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga taong nakikinig at dumalo sa lugar na ito. Taas niyo dalawang kamay niyo. Humiling kayo sa Diyos kung ano kahilingan niyo ayon sa inyong pananampalataya. Huwag na kayo magdududa. Do not entertain doubts and unbelief in your hearts. Believe that God, hallelujah, will do great things and mighty things in our lives. Yes, Lord. We bless your name. We adore you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Lord. We give you praise, we give you glory. Oh, hallelujah. Release the God's kind of faith in our hearts. Om Rasyara Lakia Rabasyara Rabahanda. Oh Rabarabarasyara Bahaya. Release, Lord, your healing power in our midst today. Pagpalain mo lahat ng mga negosyante in the name of the Lord. Oh, hallelujah. Bless and answer the prayer of your people today. Ang mga ina ng tahanan, ama ng tahanan, bigyan ng mahabang buhay, malusog na pangatawan sa paglilingkod sa iyo. Lahat ng umahat lang sa kanilang pananampalataya, release the fire of God. Release the fire of God and consume it in the name of Jesus. The spirit of unbelief, the spirit of doubts, we rebuke in the name of Jesus. Even the spirit of fear, we rebuke you in the name of Jesus. Oh, Jesus, the Son of the living God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due, says due, I stand in awe of you. Sing it again. Lord, I stand. Receive your miracle. Your God and my God, sabik God. In awe of you, Holy God, to whom all praises due, I stand in awe of. Sing it again, hallelujah. In awe of you, I stand in awe of you.
burning in our body. Release the fire of God. Release your anointing, Lord. Hallelujah. All praise is due. I stand in awe of you. Panginoon, selyon mo ng Espiritu Santo lahat ng kahilingan nila mula sa araw na ito. Wala ng pagdududa, wala ng unbelief. And Lord, let our faith works. Lahat ng aming pananampalataya gagawin namin sapagat we can do all things through Christ Jesus who is strengthening us. Maraming po salamat kayo po mga nanonood. Kung si Jesus ay hindi nyo pa tinatanggap bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay nyo, sabihin nyo ganitong panalangin: Panginoong Jesus, ako'y nagsisisi ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. In Jesus' name. Maraming po salamat, Panginoon. I-bless mo rin ang mga nanonood ngayong araw na ito. Kung sila'y may sakit, alam ko po, iyo pong pinagaling. We thank you and we bless you, Lord, today. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Amen. Bago tayo umalis sa lugar na ito, isang awit sa Panginoon. Todo na ito. Alam niyo ba yung awit na yon? Todo na ang ating pananampalataya. Hallelujah. Sing it, everybody. Thank you, Jesus. Tawagin natin si Sister Joyce. Halika. Ibus mo ang kasaganahan, hanggang kami sa lubid, mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibus mo ang kasaganahan, hanggang kami sa lubid, mga pagpapala mo. Sabay-sabay po tayo. Ibus mo, ibus ang ibus mo, ibus mo. Para po yung kanino? Sa banda rito. Hallelujah. Ibus mo, ibus ang ibus mo, ibus mo. Sa pamilya ko. Ibuhos mo. Ibuhos lang, ibuhos mo. Ibuhos mo. Sa pangarap ko. Hallelujah. Lubos ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman ka rin ako. Amen. ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. kapatid. At Dahil mayaman ka, mayaman rin ako. Amen. ibuhos mo. Ibuhos mo, Panginoon. Ibuhos mo. Yes, Lord. Ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo. Ating lahat ang blessing. Ibuhos lang, ibuhos mo. Amen. Ibuhos mo. Sa pamilya ko. Ibuhos mo. Ibuhos lang, ibuhos. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Sa pangarap ko. Itotodo na natin ito. Woo! Itodo mo. Todo na ito. Itodo na, itodo mo. Todo na. Hallelujah. Todo. Itodo mo na
Jesus! We praise the Lord! Woo! Hallelujah! Amen. Kaya masaya din yung umatin tayo ng Sunday, ano? Eh, okay naman din yun sa bahay, kaya lang mas masaya yung ganito eh. Praise God. At ang dalangin natin, matapos na itong pandemic, at lalong maging masaya tayo. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon, kayo pong mga nasa bahay. I pronounce the blessings of the Lord be upon you. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sumaating lahat sa araw na ito hanggang susunod na araw. Ano man ang aming gagawin, saan man kami pupunta sa buong sanlinggo, balutan mo kami na yung dugo, lagyan ng 7 walls of fire. Samahan na yung mga anghel in Jesus' name. Panginoon, maraming po salamat. To God be the glory, all the honor, all the praises in Jesus' name. Amen. God bless you and good day sa inyo lahat.